Isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ay sa ngayon tayo ay maglilinis ng ating pagtataniman ng mga crops ng gulay. Ayan, kailangan natin linisan para hindi madamo. Ayan, isa sa mga paalala ko sa inyo, kayo ay naglilinis ng inyong mga taniman, lalong higit sa mga part na maraming kahoy or matataas na damo. Kailangan unahin nyo muna yung sa taas na bahagi ng mga sanga or damo para hindi sumabit ang inyong pangtabas or gulok or anuman ang inyong gagamitin, para hindi sumabit, kasi baka sumabit at magkaroon ng hindi maganda sa inyong paghawak or sa inyong pagtabas, sa inyong pagputol ng mga bahagi ng damo. Kaya clearing muna sa taas bago kayo maglinis sa ilalim, para mas maganda at open yung area at hindi kayo malagay sa alanganin. Ayan, kanya ang ginagawa ko pag ako'y naglilinis ng aking taniman. Inuuna ko muna linisan yung sa taas na matataas na kahoy, matataas na damo. Ayan, ang ginagawa ko, hinahawakan ko muna yung damo, saka ko tabasin or linisin. Kanya nga lang, maging maingat kayo sa paghawak ng damo, baka madali ang inyong kamay, lalong higit kung hindi pa kayo bihasa sa paghawak ng pangtabas or panglinis. Sa mga marurunong, ayan, napaka basic na lang yan, kasi bawat dampot ng damo ay alam niya na kung saan niya patatamaan at hindi niya maisama yung kanyang kamay. Ayan o, pag mahaba yung damo, doon sa pinakadulo kayo maghawak para makaiwas ang inyong kamay. Yan ang isang paalala ko sa inyo. Yan, kasi pag maiiksi pa lang yung damo at hindi kayo maalam sa paglilinis, ayan, kaya nagkakaroon tayo ng disgrasya sa ating sarili. Yan, alisin nyo rin yung mga kahoy na nakahambalang sa inyong pinaglilinisan, kasi baka sumabit ang inyong gulok. Mas maigi na doon tayo sa sigurado para makaiwas tayo sa hindi maganda. Ayan, kaya pinutol ko muna yung pinakadulo, kasi naipit ng natumbang saging yung kawayan na ito, kaya kailangan kong mailipat para malinisan yung pinaka malapit na bahagi ng kawayan. Yung kawayan ko dati yan na ginamit sa bahay, kanya nga lang naipit ng ayan, wala na, ayos na. Inirelease ko muna yung kawayan, saka kulinisan yung pinakapa niya, ilalim. Tingnan nyo, ayan, kaliwa kanan yung pagtabas. Sa mga maalam na magtabas, maglinis ng pagtataniman ng gulay. Ayan, ingatan nyo lang yung inyong paa, dapat malayo doon sa pagtatabasan. Ilayo nyo yung inyong kamay at saka paa. Sa ganitong pagkakataon at kaparaanan, dahil manual lang ito na paglilinis, kaya mas malawak, mas maraming panahon, oras para malinisan. Pero kung may pira ka, pwede mong gamitin ang iyong pira para magpalinis, para mas maluang yung matatakbuhan ng iyong paglilinis sa buong ng isang araw. Kaya kailangan din ng tao, pinansyal, para makapaglinis. Pero kung mga garden lang, ayan, sa umaga pwede nyong gawin yan, para exercise na rin yan sa katawan. Ayan, sa pagkakataong ito tayo ay pinagpapawisan na, kunti pa lang yung ating nalinisan. Kaya maganda rin sa katawan tayo pagpawisan at makapag-exercise yung ating mga muscles, yung ating katawan.
Kaya ugaliin natin magtanim at maglinis ng ating bakuran. At isang paraan na rin ito para yung ating bahay, kung malapit sa bahay ang ating pagtataniman, ay malinis tingnan at hindi pamahayan ng mga ahas. Ayan, kaya linis-linis din pag may time. Ingat lang sa paglilinis. Ayan, kasi may tanim ako ng kamuting kahoy yan, matagal na, 2 taon na. Yung doon banda kanina sa may unang pinaglinisan ko, may nabuwal doon na na isang puno at may laman na. Pero dyan lang muna yan, sa sunod na. Ayan, pag napagod kayo magtayo sa pagtatabas, pwede naman kayo magupo. Ang lagi kong paalala ay ilayo nyo yung inyong tuhod, inyong paa, ang inyong kamay, at siguraduhin bago magtabas ng damo ay ilayo nyo yung inyong kamay. Napakahalagang paalala yan kasi pag nagkaroon tayo ng hindi maganda sa katawan natin, hindi tayo makapaglinis, hindi tayo makapagtabas at maantala yung ating pagtataniman ko yan ng gulay. Ayan, sana ay tumubo at i-update ko kayo pag may tanim na, kung ano ba na aking itanim dyan. Pa-subscribe na rin, pa-like kung nanonood ka sa video na ito, at malaking tulong yan kung nakatulong sa iyo yung video na ito. At tapusin mo hanggang dulo para magkaroon ka ng kaalaman sa kung paano maglinis ng inyong pagtataniman. Ayan, hawakan ng mabuti yung anumang bahagi na ating gagamitin sa paglilinis, katulad ng puluhan, kasi kung maglilinis kayo ng medyo maulan, medyo madulas yan, ang puluhan ng itak baka matilapon sa malayo at mapunta sa inyong harapan. Kaya ingat ng mabuti sa paglilinis at hawakang mabuti. Ayan, tingnan nyo. Kaya napakahalaga. Ang ginagawa ko dyan, dahil may malalim na part doon banda sa aking likuran, ay nilalagay ko doon yung aking natabas para matuyo at malagyan din ng lupa para mapantay. Kasi sayang din, dapat yung lupa ay tinataniman natin para may kita tayo, siyempre, at dagdag din ito sa ating pangkabuhayan. Kailangan tayo ng pagkain. Ayan, dinalagay ko dyan yung mga bahagi na aking natabas para magpantay, kasi taniman natin yan. Mas maganda kung matalim yung inyong pagtabas, yung inyong gulok, para hindi masakit sa balikat. Kasi pag hindi matalim, masakit sa balikat. Ilang taga bago maputol yung damo, kaya matagal ka makatapos ng inyong linisin. Yan, inalis ko yung kawayan para tabasin na natin yung pinakarapan. Yan, nilinisan ko rin yung aking tubo, yung sugar cane, kasi marami ng dahon na tuyo na, kailangan natin tanggalin para sumigla-sigla naman yung kanyang katawan, para gumanda yung kanyang puno. Nilinisan natin, tinanggal yung ibang dahon. Ayan, halos 3 puno yung aking kasaba dyan eh. Yan, ganyan ang paraan ng paglilinis. Hawakan ng mas malayo doon sa pagpatatamaan ng gulok. Huwag nyo idikit doon sa pinakailalim, baka madali yung kamay. Mas maigi na kung baguhan pa lang kayo, huwag kayong maghawak ng ganyan, baka hindi pa ninyo kabisado. Ay ako medyo kabisado ko na yan, kaya ginagawa ko. Mas maganda isagad nyo sa ilalim yung paglilinis para kunti na lang yung inyong linisin sa sunod. O kaya pwede na yan bungkalin. Pag nabungkal nyo ay hindi nang pagtaniman may ilang araw. Kaya napakahirap ang magsasaka, pero masaya dahil nakaka-exercise ka na at may pangkabuhayan ka pa pag tumubo ang iyong pananim. Napakaganda sa sarili na nagagalak ka dahil yung pinagpaguran ay nakikita. Yan.
Ganyan ang sinasabi ko sa inyo, ilayo nyo yung inyong paa, huwag nyo ilapit dun sa part na pinagpuputulan ninyo, kasi maganda na yung sigurado. Yan. Tinatanggal ko kasi yan talaga yung dahon ng kasaba, kasi pag panahon ng bagyuhan madali siya matumba pag maraming sanga, pag maraming dahon. Kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko yan para yung hangin ay diretso lang at hindi matumba yung ating pananim. Yan. Ganyan magtabas. Yan. Ibaba nyo yung style ng pagtatabas para makuha siya lahat. Kasi kung mahaba ang gulok nyo, malaki yung nakukuha niyang part, nadadamuan, mabilis matapos. Ayan, ganyan. Tapos ilagay nyo dun sa may mababang part. Kung may mga bahagi kayo ng inyong pagtaniman na mababa, ilagay nyo dun para mabulok na rin. Lagyan nyo ng lupa, at kalaunan pag nagtagal yan ay pwede nang pagtaniman. Ayan. Hawak sa tuhod pag medyo pagod na ang likod, para makapag-relax at makapagpahinga. Ayan. Sama na rin, maglinis ka dyan, kasama na yung ibang halaman mo na hindi pa nalinisan. Malaking tulong din yan sa atin. Kaya sa inyo, sa mga mahilig maglinis, ganyan ang paraan ng paglilinis. Ayan. Pwede pa taas, pwede pa baba, basta kung saan ka komportable maglinis, mas maganda, para makapag-exercise na rin yung ating katawan. Ayan, mga viewers, malinis na yung ating pagtataniman. Kaya maraming salamat sa inyong suporta, sa mga nanood. Sana pa-like na rin, pa-subscribe ng ating YouTube channel. Sana matulungan nyo ako at i-update ko kayo kung ano ng ating pagtanim sa lugar na ito, na ating nililinisan. At doon sa may taas banda, may part pa doon na hindi nalinisan. Kaya sa sunod na video, abangan nyo. Lilinisan natin yan para mas maluwang yung ating pagtataniman ng mga gulay at mga crops na makakatulong sa ating sarili, na dagdag kabuhayan. Ayan, tinatanggal ko na lang yung mga tira-tira na hindi ko nakuha kanina para mailagay dun sa mas malayo, para malinis na yung ating pagtaniman. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Pa-subscribe na rin. Happy watching.